Hey guys, it's Talia and welcome back to my YouTube channel. Whew. It's almost 6 months guys na hindi ako nakapag-vlog. Kaya ngayon, bumalik ako guys para mag-vlog. And today is Monday, Thursday, Holy Week na naman po guys. Ngayon, bibisita iglesia na naman kami. Every year namin yon ginagawa para magnilay-nilay at magdasal. 7 simbahan ang pupuntahan natin guys. And sa mga hindi nakakaalam kung bakit 7 simbahan pala yung pupuntahan tuwing Monday, Thursday or Holy Thursday. Ito po yung meaning nun. Ang pagbisita pala sa 7 simbahan ay sumisimbolo sa intensyon na samahan natin si Jesus sa kanyang paglalakbay mula sa gabi ng kanyang pagkabihag hanggang sa pagpapako sa cross. And bakit nga ba tayong mga Katoliko is bumibisita sa 7 simbahan tuwing Monday, Thursday? Ang sagot dyan is, ang unang simbahan ay nagpapaalala sa atin ng paglalakbay ni Jesus mula sa Synagogue. Synagogue means guys is lugar siya sa Jerusalem, kung saan ipinagdiwang niya ang huling hapunan o Last Supper with his disciples, hanggang sa hardin ng Getsemani kung saan siya nanalangin at nagpawis ng dugo. Ang ikalawang simbahan, umaakay sa atin na magnilay-nilay sa daanan mula sa hardin ng Getsemani hanggang sa bahay ni Anas, ang punong pare, kung saan siya'y tinanong ng huli at tinanggap ng isang sampal sa muka. Ikatlong simbahan. Sa ikatlong istasyon, ang panalangin ay nakatuon sa paglalakbay ni Jesus sa bahay ni Cayapas, kung saan siya'y niluraan, ininsulto, at nagdusa ng sakit sa buong gabi. Grabe no, grabe yung ginawa nila kay Jesus guys. Ika-4 na simbahan. Ang sentro ng pagninilay para sa ika-4 na pagbisita ay ang unang pagpapakita ni Jesus sa harap ni Pilato, ang Romanong gobernador ng rehiyon. At doon si Kristo ay inakusahan ng mga Hudyo na naglabas ng maling patotoo laban sa kanya. Ika-5 simbahan. Sa ika-5 pagdalaw na ito, kasama ang Panginoon sa kanyang pagharap kay Haring Herodes, nakasama ng kanyang mga bantay ay nilapastangan din siya. 6 na simbahan. Sa ika-6 na istasyon ay nagninilay-nilay tayo sa ikalawang pagharap kay Poncio Pilato. At doon si Jesus ay pinatungan ng tinik at hinatulan ng kamatayan. Sa huling simbahan, naaalala natin ang paglalakbay ni Kristo mula sa bahay ni Pilato hanggang sa bundok ng Kalbaryo, kasabay ng pagpasa niya ng cross sa kanyang likod. Inaalala din natin ang kanyang kamatayan at ang kanyang paglilibing sa libingan at kung saan siya muling babangon sa ikatlong araw. Yun guys, ang ibig sabihin ng 7 simbahan. Bakit kaya every year 7 yung pinupuntahan natin, no? So ngayon, alam na natin kung bakit 7 simbahan yung pinupuntahan natin every Holy Thursday. So yun guys, it's 7:47 PM na at magre-ready na po kami para gawin na yung bisita iglesia ngayon guys. Samahan niyo po kami guys, manalangin at magnilay-nilay ngayong Semana Santa. Alright guys, nandito na po kami sa unang simbahan. Medyo malayo-layo tong simbahan guys. Hindi namin ito napuntahan nung last year. Okay guys, samahan nyo kami. Ito pa ang full name ng simbahan nila is Virgin de la Candelaria Church. Okay guys.
nandito na po kami sa ikalawang simbahan. Yung pangalan ng simbahan nito ay Blessed Sacrament Parish. O, di rin yan dito. Dito na kami sa loob, guys. Guys, next stop. Dito na po kami sa ikatlong simbahan. Ang St. Jude Tadeus Parish. Dic nobis Maria, quam Iesus Dei guys, nandito na po kami sa ika-4 na simbahan. Pangalan ng church is St. Teres Parish. Simbahan siya ng isang school, guys. Guys, nandito na po kami sa ika-5 simbahan, ang Santo Niño di Tacloban. Porta Santa. Dic nobis Maria, sed qui benedictimus. Hey guys, nandito na po kami sa ka-6 na simbahan, ang Sacred Heart Parish Church. Pasok na po kami sa loob, guys, para manalangin. Hi guys, nandito na po kami sa last simbahan na po. Ito po yung simbahan namin dito sa aming barangay, yung Our Lady of Guadalupe Parish. Let's go guys.